Good morning! Salamat sa Diyos sapagkat ang pagkakataon ito, ang oras na ito ay makapag-aral po ulit tayo ng salita ng Panginoon. At tayo po ay nasa aklat pa rin po ng Revelation at ang ating po pag-uusapan ngayong umaga ay chapters 18 and 19. No? Malapit na tayong matapos. No? Kaya atin na pong buksan natin mga Bibles sa Revelation chapter 18 at babasahin lang po natin ang verses 1 to 3. Revelation 18, verses 1 to 3. Sabay-sabay po natin itong basahin. Verse 1, sabi po dito, together, after this, I saw another angel coming down from heaven. He had great authority, and the earth was illuminated by his splendor. With a mighty voice he shouted, Fallen, fallen is Babylon the Great. She has become a dwelling for demons, and a haunt for every impure spirit, a haunt for every unclean bird, a haunt for every unclean and detestable animal. For all the nations have drunk the maddening wine of her adulteries. The kings of the earth committed adultery with her, and the merchants of the earth grew rich from her excessive luxuries. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, kami ay nagpapakumbaba sa umagang ito. Kinikilala namin ang kakulangan ng aming kaalaman para ito ay ipaliwanag at ito ay maunawaan. Panginoon, salamat po sapagkat bago pa mangyari ang mga mangyayari sa hinaharap, ito po, Panginoon, ay inyo na ipinahayag sa amin buhat sa inyong mga salita. At salamat po sa privilege na inyo pong binigay sa bawat isa sa amin sa umagang ito, na amin po itong mapapag-aralan. Panginoon, tulungan mo kaming maintindihan ito. Makita namin ang purpose kung bakit ito ay isinulat muna in advance. At tulungan mo kami na kung ano man ang makita namin na pinapagawa mo sa amin, ay huwag kaming mag-atubili, huwag kaming magdalawang isip, huwag kaming mag-alinlangan. Ito po, Panginoon, ay amin ang gawin. Tulungan mo inyong lingkod sa kanyang pagbabahagi nito. Puspusin mo siya ng banal na spirito upang maging maayos at maliwanag at may kapangyarihan ang salita mo na mahahayag sa bawat isa. Ngayon po, umaga. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ilang araw na lang ang Pasko? 30 days na lang paging sa countdown. Okay, ibig sabihin kasi niyan ay bakasyon na, party, kainan, mga regalo, maraming mga bago. Di ba? Kaya excited si David. No? Pero sa marami sa atin, dahil sa nangyayari sa kapaligiran natin, I wonder kung tayo po ay pareho ang excitement natin ngayon kaysa ng mga nagdaang mga taon, no? Pagdating po sa pagdating ng Pasko. No? Para bang ngayon may ibang pakiramdam tayo dahil sa mga balita, mga masasamang balita na naririnig natin. Alam niyo po, 44 days na lang at bagong taon na. No? Tapos na ang 2025. Biro niyo yun, natapos siya ng ganun-ganun na lang. Pero, mga kapatid, kung uupo tayo at atin pong babalik tanaw tayo sa mga nangyari dito pong taong ito, ay pwede po natin itong isummarize sa 4 na bahagi. 4 na pangyayari. Okay? Ang una, ngayon po 2025, nakaranas po tayo ng maraming kalamidad. Di po ba? Nakita po natin yung nangyaring lindol. Sa Cebu, sa Davao, maging sa North, at maging dito po sa Luzon, ay marami pong lindol tayo na naranasan. In fact, ayon po sa earthquake.com, alam niyo po ba na sa isang taon dito sa Pilipinas ay meron tayong 800 na lindol na intensity 4 pataas. Biro nyo, 800. At kanilang breakdown pa ito na doon pala sa ganong karami na lindol sa isang taon, merong 71 lindol every day na nangyayari. Hindi natin alam. Di ba? Pero itong nangyari, nitong October, nakita po natin kung gaano katindi, ang lindol, 7.4, talagang kung mangyayari dito sa Metro Manila, ay marami ang masisira, marami ang mamamatay. Kaya maya ang earthquake drill. Okay?
Kaya ang earthquake drill para alam natin kung anong gagawin natin kung sakaling dumating itong dawan na sinasabi nga. Pero pag-pray po natin na sana ay wag na mangyari or wala na tayo dito kung mangyari man yung dawan na yun. Ano po? And then, ang isa pa nakita natin sa calamity ay ang bagyo. Di po ba? Yung dalawang dumaan na bagyo, ano po? Yung Tino, tama? At saka yung Uwan, ay kakaiba ang lakas. No, imagine signal number 4 at saka signal number 5. At hindi lang lakas ng hangin, ano po, ang dala nito, kundi yung ulan, baha, at nakita natin na talagang nagalit ang mga tao because of yung mga infrastructure na hindi inayos. No? Kaya matindi ang mga calamities natin ngayon. No? Na yung mga bagay na sinira, no, ay dapat yun magpuprotekta sa atin na kalikasan. Pero yan po ang makikita natin na kumbaga isa-summarize natin ang 2025, maraming calamities tayo na nakaharap. No? Pangalawa ay corruption. Di ba? May dumaan ba dito sa EDSA? Kami lang. Dumaan. No? So, nagsisimula pa lang sila doon sa EDSA Shrine. No? Kaya medyo traffic, 10 minutes kaming na-delay. No? Dahil magra-rally na ulit. No? Meron ding rallying nagaganap yata sa Luneta at sa hanggang bukas ito. No? And then sa November 13 ay meron ulit, no? Next Sunday. Di ba next Sunday, sa following Sunday pa. So kami-kabila ang mga rally, no, because of the corruption. Talagang nakakagalit naman talaga. No? Kung papanoodin niyo yung mga hearing ng Blue Ribbon Committee, di ba? Talagang nakakalula, no, kung paano ninakaw ang pera ng taong bayan. No? Pwede nga lang sumama sa rally. Ito ay gagawin po natin. Pero iba ang paraan ng Panginoon. No? Ang sabi ng Panginoon, you pray for the government. No? Para umayos. No? At tayong mga Kristiyano, maging ilaw at asin tayo sa kung saan tayo nagtatrabaho. Maging halimbawa tayo, mga kapatid. So nakita po natin ang matinding corruption dito po sa Pilipinas. And for the past 2 years po, ng 2024, talagang nakita po natin. By the way, now, in fact, hindi lang naman last year kundi talagang simula na nagkaisip ako, siguro kayo din, ay talagang nababalitaan na natin ang corruption, ang matinding corruption sa pamahalaan. Di po ba? Ngayon nga lang, patindi ng patindi. No? Nasabi nga ng ibang mga reporters, pakapal ng mukha, no? Ng mga corrupt officials. No? Hindi naman lahat, no? Pero, ayun, may mga corrupt officials tayo na kikita, nababalitaan ngayon. At ang sigaw ng taong bayan ay naway may pakulong. Di ba? May maparusahan. Hindi lamang yung mga small time. No? May mga malalaki na. Okay? So, hindi lamang po yan. Ang sunod na-experience natin dito po sa Pilipinas ngayon, 2025, ay yung chaotic economy natin. Di ba? Alam niyo po ba na sa ASEAN, ito tayo dito sa ASEAN countries. Ang number 4 tayo, number 1 ang Singapore. At ang number 5 ay Vietnam. Pero alam niyo ba na ngayon 2025, mas mataas ang GDP ng Vietnam. No, tayo ay 0.0 ba? O 4. No, 4% lang ang GDP natin. Ang Vietnam ngayon na number 5, tayo number 4, 7. No, at growing pa sila ang Vietnam. So, nakakalungkot na itong ating economy ay bumababa. At syempre, pagka bumababa ang ekonomiya, no, ibig sabihin maraming mawawalan ng trabaho, no, maraming maghihirap ng mga Pilipino. At ang alam po natin, yung dollar to peso ngayon ay talagang napakalakas ng dollar ngayon at napakahina ng peso. No, 59.4 yata as of kaninang umaga ang palitan, no, ang $1 to peso. So almost 60 pesos. Sa may mga kamag-anak dito na nagpapadala ng dollar, siguro nakakatuwa yun, kasi talagang ang laki ng value. Pero sa atin, as a country, ito po ay nakakalungkot.
sapagkat maraming mga kababayan natin ang talagang maapektuhan ito. And then, ang sunod po na makikita natin na kumbaga highlight ng 2025 ay China's bullying. Kita niyo ba yan? And then, ito pa yung isa. So, stop China's bullying. So, talagang, ang China, hindi sila natatakot. Hindi sila natetreme. Hindi ko lang alam, meron pa tayong ginagawang pananakot. Wala. Parang, kailangan pa kayo sa diplomasya, lagi ang paraan para maayos ito. Kaya namin nga, hindi sila naniniwala sa atin. So, yun pong nangyayari. Dito po sa ating pong bansa. At alam po ninyo, sa mga negatibong nangyayari ito, ito'y as a nation, hindi ko po alam kung ano pa nangyayari sa inyo, sa mga personal na inyong pong mga buhay, sa inyong trabaho, nabubuli ba kayo, sa inyong pag-aaral, may mga unfair na mga treatment ba sa inyo? Di po ba? Sa inyong family, sa inyong community? I wonder kung halimbawa na-experience natin ito, I wonder kung nagtatanong kayo, kailan ba matatapos ito? Di ba? Matatapos pa kaya ito? Kasi parang, kung inyo po maobserbahan, parang nagtatagumpay ang kasamaan, di ba? Sa kabila ng iyong paggawa ng mabuti, ay parang napapasama ka pa. Kung sino pa yung sa corruption na ito, kung sino pa yung may intensyon na maganda, mag-whistle blow, ay yun pa yung nakukulong. Yun ang sabi nila. Naghahari ang kasamaan. Matatapos ba ito? Ngayong umaga, mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo. At nais kong sabihin ang mensahe natin ngayong umaga. Nais sabihin ng Revelation chapter 18 and 19. Nais sagutin yung tanong natin na yun. Matatapos pa ba ito? Ang sagot po ng Revelations 18 and 19. Yes! Matatapos din ito. Matatapos din yan. May katapusan din yung mga yan. Di ba? So, again, as a nation and individually, kung tayo ay maraming mga sugat sa ating po mga puso at mga kinikimkim because of unfairness and injustice. At sabi po, ang mapapag-aralan po natin sa Revelation chapter 18 and 19, matatapos. Tatapusin niya. Okay? So, simula ng September, pinag-uusapan po natin at pinag-aaralan natin ang Book of Revelation. At kung sa-summarize natin, kung bibigyan natin ng title ng Book of Revelation, this is our blessed book. Ito po ay sinulat sa mga mananampalataya noon na inuusig, pinapahirapan because of their faith. At kaya ito sinulat ni John. Kaya ito pinasulat ng Panginoon kay John is to encourage these followers of the Lord to keep on. To keep laboring. Kung bagaytin natin, to keep laboring together because Jesus is coming. Diba? Huwag tayong mag-slow down, huwag tayong mag-quit, huwag tayong mag-alinlangan sa ating pagsunod sa Panginoon. Na sa kabila na para bang yung ating mga plano, yung ating mga pangarap, yung ating mga ginagawa ay para bang hindi natutupad, hindi nagtatagumpay. Sabi ng Panginoon, because of this revelation, magtatagumpay tayo sa takdang paraan at panahon ng ating Panginoon. So last week, no first Sunday, nag-usapan natin the pouring of the last punishments. Ito yung bowls, 7 bowls. Talagang ibinuhos na ng Panginoon sa mga masasamang tao. Sa mga wicked people. Pagka sinabing wicked people, ito yung against the Lord, lumalaban talaga sa Panginoon, ayaw sumampalataya, ayaw sumunod sa Panginoon. Talagang mararamdaman nila yung matindi na parusa ng Panginoon. Why is it 7? Sapagkat doon sa 7 na yun, binibigyan pa rin ng Panginoon ng chance. Ang lahat ng mga tao na manumbalik sa atin. Pero, ang mapapansin po natin, pagka nakarating ka na doon sa 7 bowls, ang mga tao, hindi na sila magre-repent. Magagalit na sila sa Panginoon. Kaya,
lalo silang mapapahamak. Ngayong umaga mga kapatid, nais ko pong pamagatan ng ating pong pag-aaral, the permanent defeat of wickedness. No? The permanent defeat of wickedness. Ang permanente, no po? Hindi ito pang matagalan, ha? Kundi yung final defeat, no, ng kasamaan. At dito po sa chapters 18 and 19, meron po tayong makikita na 4 na detalye or 4 na bahagi, no, ng permanente na pagkatalo, no, ng kasamaan. Inilatag po dito ng Panginoon, no, sa pamamagitan ni Juan, paano mangyayari yung pinakamatindi, no, at katapusan ng kasamaan sa mundo ito. Ang una na makikita po natin, the declaration, no, the declaration of the permanent defeat, no, of wickedness. Kung babasahin po natin itong Revelation chapter 18 verses 1 to 3 at muli po, basahin nga po natin. Ready? Start. After this, I saw another angel coming down from heaven. He had great authority, and the earth was illuminated by his splendor. With mighty voice, he shouted, "Fallen, fallen is Babylon the Great. She has become a dwelling for demons and a haunt for every impure spirit, a haunt for every unclean bird, a haunt for every unclean and detestable animal. For all the nations have drunk the maddening wine of her adulteries. The kings of the earth committed adultery with her, and the merchants of the earth grew rich from her excessive luxuries." Ang unang makita natin dito, yung declaration ng kanilang pagbagsak, no? Yung kanilang pagkatalo. Pansinin niyo po yung dito sa verse 2, with a mighty voice he shouted, "Fallen, fallen is Babylon the Great." Okay? So, again, sa Biblia po, pagka nakita natin yung isang salita ay inuulit, ang ibig sabihin po nun, napakahalaga nun, no? At matindi ang intensity nun. Okay? So, nung sinabi nitong angel na ito, that fallen, no, the Babylon the Great, no, or is the Babylon the Great. Ang ibig pong sabihin niya, talagang dapang-dapa na to. Wala na siyang pag-asa na bumangon ulit. At last time, para ipaalala ko po sa inyo ulit, ano ba itong Babylon the Great na ito? Ito ba ay bansa talaga? By the way, ang Babylon, ito nga po ay yung Iraq natin ngayon. Ito ba yung ngayon? No? Bubuhayin ba ulit ang Iraq? Ayon po sa maraming mga Bible scholars, ito daw po ay ang Babylon the Great. Basahin na po natin. Ready? Begin. Babylon the Great represents the entire interconnected anti-God world system, the philosophy, economics, religion, and culture that seeks to replace God with human effort, power, and wealth. So, ito po ay isang sistema. It represents or symbolizes ang isang worldly system na itong sistemang ito, wala itong gagawin kundi influensyahan ang lahat ng mga tao to go against God. Para sumuway sa Diyos. No? Lumayo sa Diyos, huwag sumunod sa kanyang mga utos. At alam niyo po, kung manonood tayo ng TV, no, or kahit lang sa ating pong mga ginagalawan na lugar, makikita po natin ang talamak. Ano po? Ang pagsuway sa ating pong Diyos. At naniniwala po ako sa umaga rin ito na sa ating pong buhay, di po ba? Kung i-evaluate natin ating pong buhay, maraming beses din ano po, na ating pong sinuway ang Panginoon. Parang natural na natural sa atin. Walang struggle sa pagsuway sa Panginoon. Ang nag-i-struggle tayo ng matindi ay yung sumunod sa Kanya. Di po ba? Sapagkat, yun nga po, biyaya lang ng Panginoon na tayo po ay makakasunod lang. Makakatugon sa Kanyang po mga utos sa bawat isa. Kaya mga kapatid, sa umagang ito po yung Babylon the Great. No? Hindi po ito yung particular na bansa, kundi ito po ay world system. No? Yung sistema na talagang ini-influensya nito ang lahat ng tao para lumaban, mag-rebelde sa ating pong Panginoon. At itong sistemang ito ang tatalunin
Ito ang wawasakin permanently ng ating pong Panginoon sa panahon. Ano po? Ang sabi sa Ephesians chapter 6 verses 10 to 12, "Finally be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms." Alam niyo po mga kapatid ko, bakit nag-aaway-away ang mga tao? Bakit nag-iinggitan? Bakit nagpapatayan? No? Because of these spiritual rulers, no? Evil forces, no? Na may influensya po sa atin. Bakit meron mga ganyan dito? Sapagkat kung babasahin natin ang Isaiah chapter 14 at yung mga pinag-aralan po natin previously sa Book of Revelation, ang Diablo po, no, si Satanas, nung siya po ay nagkasala, no, siya ay napakagandang angel before. No? He was called Lucifer. Okay? Pero sa Isaiah chapter 14, siya ay nagmataas. No? Nagigit pa sa Panginoon. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ibinagsak siya dito sa lupa. Okay? At ang masagla pa nito, hindi lang mag-isa siya ang inihagis dito. Nagsama siya ng mga angels. 1/3 ng mga angels sa kalangitan ay isinama niya. At yun po yung mga demonyo ngayon. No? Nakasama niya dito po sa lupa. Na sila po ang naghahari dito. They are the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Sila po yung nanunokso sa atin. No? Sila po yung, kumbaga, tawag dito sabi sa 1 Corinthians 4:4, sila yung nagbubulak sa atin para hindi natin maintindihan ang gospel. Pero, mga kapatid, itong mga itong nagbibigta, no? Nag-i-impluensya para maging masama po tayo. Sa panahong ito, ay tatapusin na ng Panginoon. Talagang itong world system na ito ay tatapusin na ng Panginoon. Hindi ko alam kung narinig nyo na. Mahilig akong makinig ng mga podcast ngayon tungkol sa nangyayari sa gobyerno. Pero paulit-ulit nilang sinasabi ay, di ba parang may script? O ngayon, parang may nagdidikta sa kanila. Halimbawa, may matinding kasama na ginagawa dito. Biglang madadivert. No? Biglang may another kasama na mangyayari dito. Para hindi mo siya mapansin. O ngayon, so, dito ka magpo-focus hanggang sa malilimutan mo na itong kasamaan dito. Okay? And then, pag nag-focus ka dito, meron ulit mangyayari. No? Obserbahan niyo po, ganda ng mangyayari. Diba? So, ang reaction ng mga nakakakita nito, parang may script. Parang may mga nagdidikta. Alam niyo kung sino yung nagdidikta? The evil ones. No? Si Satan. Bakit yung magandang pamilya, no, yung magandang relationship, magandang samahan, biglang mag-aaway-away? Diba? Naalala ko yung tatay at nanay ko noon, pinagkikwentuhan nila yung kanilang pinsan, na mag-iiwalay na daw yung kanilang pinsan. Kasi, magkaiba sila ng bokotohan. No? Panahon pa yun ni Cory at saka ni Marcos. No? Yung isa kong pinsan, yung pinsan ko, kay Marcos siya, yung asawa niya, ay kay Hakim. Then, pinagkikwentuhan ng tatay at nanay ko. No, maganda yung kwentuhan nila. Maya, sabi ng nanay ko, kasi naman, dapat talaga si Aquino na. No, sabi ng tatay ko, bakit si Aquino? Dapat si Marcos. Hanggang sa sila na yung nag-aaway. Diba? Parang, kayo na nag-aaway ngayon. Pinag-uusapan nila yung pinsan natin. So, yung mga ganong sitwasyon, unpredictable. Bigla magiging sensitive. Kaya bantayan po natin dito. Because Satan and his demons are roaming around to destroy us. Dahil hindi tayo po mga mananampalataya. Kaya mga kapatid, ang paalala po sa atin, their time will come. Tatapusin ng Panginoon ang kasamaang yan.
ang panunusong niya, ang paninirang niya ng diablo at saka ng mga demonyo. Okay? Ang sabi sa Revelation chapter 18 verses 4 to 8, "Then I heard another voice from heaven saying, 'Come out of her, my people, so that you will not share in her sins, so that you will not receive any of her plagues. For her sins are piled up to heaven, and God has remembered her crimes.'" Ito po ang dahilan kung bakit sinulat ng Panginoon ito in advance. Okay? Bakit hindi pa nangyayari ito? Alam na natin. Because of this. Ang sabi niya, "Come out of her, my people, so that you will not share in her sins." Ang ibig niyang sabihin, huwag kayong mamuhay nang naaayon sa mundo ito. Naaayon sa sistema, sa prinsipyo ng mundo ito. Lumabas kayo dyan. No? Sapagkat kung manatili tayo na namumuhay, no? Abutan tayo ng Panginoon na namumuhay, no? Nang naaayon sa sistema ng mundo ito. Anong sabi niya? No? Kaya na tayo pinapaalis, so that you will not receive any of her plagues. Okay? Mapapasama tayo, no? Sa mga salot na ipapadala ng Panginoon sa mga namumuhay according to the world system, according to the Babylon's system. Ba? Ito ang dahilan bakit naririnig din ninyo itong mga hula na ito or prophecy na ito, na ang gusto niyang ipaalam sa atin, ang isa kasi sa mga sabi ko kanina, ang isa sa makikita ninyo na gustong impluensyahan tayo ng Babylon the Great, no? Or ng world system na ito, is not to prioritize the Lord. Okay? Lumayo tayo sa Panginoon. No? Huwag natin siyang sundin. Yun ang world system. No? You live independently from God. Okay? Pero ngayong umaga, pinapaalalahanan tayo ng kanyang salita. Unahin natin ang Panginoon. Hindi pa nangyayari itong mga mangyayari ito. Nawa, sanayin na natin ang ating pong sarili to prioritize the Lord. To make every effort, no, to prioritize the Lord. Sa umaga pa lang, pag-ising natin, no, ano ang una nating binabasa? Ano ang una nating iniisip? No? Bago tayo matulog, mga kapatid, ano ang ating ginagawa? Di po ba? Si Haring David, kung bakit siya po ay the man after God's own heart. Sapagkat ayon po sa Psalm 119, 164, 7 times a day, he praised the Lord for His word. Imagine that, ano? At alam niyo, na-appreciate ko yung verse na yun. Na imagine, 7 times a day, pinupuri ni Haring David ang Panginoon because of His word. 7 times? Eh si David is king. Ang ibig sabihin, bising tao ito. Diba? Pero may time siya for God. May time siya to praise the Lord. 7 times a day. Diba? At naniniwala ako ngayong umaga, mga kapatid, kaya din natin gawin yun. Kung si King David nagawa niya. Huwag niyo sabihin na, ay hari yun eh. Kaya nga. Hari ba tayo? Diba? Mas demanding ang oras niya. Mas may dahilan siya para umabsent, no? Mas may dahilan siya para mag-beg off muna. Kasi ang dami niya talagang ginagawa. Ang daming pressure. Diba? Ang dami ng stress. Pero alam niyo kung bakit lagi siya nagtatagumpay? Why he is the greatest king of Israel? Because he has always time for God. He prioritizes his relationship with God. At yan po mga kapatid ang nawa maging aral sa atin ngayon po. Let's prioritize the Lord. No? Yung mga bagay na inuuna natin before God, wawasakin ng Panginoon yun eh. Matatapos yun eh. But your relationship with God will remain forever. In fact, mga kapatid,
even our relationships, earthly relationships, no? Ang itinuturo po nito, huwag nating i-prioritize yun. Kung inyong maalala, si Job, nung siya po ay matindi yung pagsubok na pinarada sa kanya. Nawala yung 10 niyang anak in a day. Nawala yung kabuhayan nila in a day. Ano ang kanyang reaction? The Lord gives and the Lord takes away. Bless the name of the Lord. Ang hirap gawin nun. Di ba ba? Lalo na sa kanya. Ang laki nung nawala kaya sa kanya. Ang dami nung nawala sa kanya. Di ba? Pero ganun ang reaction niya. Gano'n niyo kung bakit ganun ang reaction niya. Dahil ang sabi, kung babasahin niyo chapter 1, he always prayed to the Lord. Lagi siyang nag-aalay. No? Kahit yung mga kasalanan ng kanyang mga anak, inihingi niya ng tawad. He always prayed to the Lord. Kaya pagdating ng mga pagsubok, ganun ang kanyang attitude. Ngayong umaga mga kapatid, how much time do you give to God? No? Gaano ka-importante ang relationship natin sa Panginoon? Yun nga pong natutunan ko dun sa Malvar, sa conference. Ang dahilan kung bakit madalas tayong mapawod sa paglilingkod sa Kanya, ang dahilan kung bakit tumitigil tayo or hindi natin ginagawa yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ang dahilan, hindi gano'n katibay, katatag ang relationship natin sa Panginoon. Sapagkat kung kilala natin ang Panginoon, kung alam natin kung anong pwede niyang gawin sa atin as we serve Him, makikita ma-inspire tayo. Hindi tayo magsasawa at ipaprioritize talaga natin. So mga kapatid, yun po ang una na gusto ko pong makita natin ngayon pong umaga. No? At dito makita natin kung paano paparusahan ng Panginoon itong world system na ito, itong Babylon the Great. O sabi niya, sa verse 6, give back to her as He has given. Pay her back double for what she has done. No? Pour her a double portion from her own cup. Okay, and then sa verse 8, therefore in one day her plagues will overtake her, death, mourning, and famine. She will be consumed by fire, for the mighty is the Lord God, who judges her. Ang Panginoon ang magpaparusa at paparusahan niya ito sa loob ng isang araw. In fact, mamaya makikita natin, hindi isang araw, isang oras. In 1 hour, pababagsakin niya itong world system. That's how powerful God is. Di ba? So, nawa ito'y maging kaaliwan sa atin. No? Na itong kahirapan na nararanasan po natin, itong kasamaan na na-experience natin, will one day be done. Permanently, matatapos po. Kaya kung halimbawa nakakaranas kayo ngayon, yun ang isipin natin. O kaya sabihin natin sa ating mga sarili, matatapos din. Matatapos din. Diba? So, yun ang una, the declaration of the permanent defeat of wickedness. Pangalawa, the lamentation. No? Ang pagdadalamhati. Sino yung mga magdadalamhati? Sa pagbagsak ng kasamaan. Sabi dito, the leaders. Okay? Sabi dito sa Revelations 19 to 10. Oh, yeah, 19 to 10. Basahin niya po natin. Ready? Begin. When the kings of the earth who committed adultery with her and shared her luxury, see the smoke of her burning, they will weep and mourn over her. Terrified at her torment, they will stand far off and cry, woe, woe to you, great city, you might see of Babylon. In 1 hour, your doom has come. Okay, so ang una, no, the leaders, the world leaders. No? So, nung panahon ni John, kings ang tawag sa mga leaders. Sa panahon natin, mga presidente. No, although may mga kings pa rin. Pero sabi dito, the kings who committed adultery with her shared her luxury. See the smoke of burning. They will weep and mourn over her. Manghihinayang sila. Iiyak sila. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil sa kasalanan
ng world system na to could be yung luxury na ibinibigay sa kanila ng world system na ito. Yun ang kanilang panghihinayangan. Di ba? Naku, tapos na ang maliligayang araw natin. Di ba? Sapagkat mapaparusahan na sila. Okay? Itong mga allegedly, no? Itong mga senador natin, allegedly lang ha, mga senador natin, congressman, mga government officials natin. No? Kung totoo, mapatunayan totoo, yun, makikita natin na matatapos na yung kanilang kasalanan na ginagawa sa ating gobyerno. Diba? Marahil ito ang paraan ng Panginoon para matapos ito. Kaya lang, ang laging sabi ng isang commentator, kung ipapakulong mo lang yan, tapos hindi mo babaguhin yung sistema, mauulit lang ulit yun. At yun ang mahirap gawin, baguhin yung sistema. Di ba? Kasi yung sistema yun ang nag-build kay Amjad. At walang human power and intelligence that can break it. Ang Panginoon lang pwedeng tumapos nun at sumira. At ito yung panahon. Finally, wawasakin na ng Panginoon ang kasamaan sa mundo. Okay? And then, hindi lamang yung mga leaders ang iiyak, no? Magdadalamhati. Pangalawa, the traders, no? Yung mga traders. Sabi dyan, the merchants of the earth will weep and mourn over her because no one buys their cargoes anymore. No? Yung mga negosyante, di ba, ay iiyak sapagkat wala nang bibili ng kanilang mga produkto. Okay? Sabi dyan, cargoes of gold, silver, precious stones, pearls, fine linen, purple silk, scarlet cloth, every sort of citron wood, and articles of every kind made of ivory, costly wood, bronze, iron, and marble, cargoes of cinnamon and spice, of incense, myrrh and frankincense, of wine and olive oil, of fine flour, wheat, cattle, and sheep, horses, carriages, and human beings sold as slaves. Wala nang bibili. Di ba? Bakit nakakalungkot yun? Kasi alam niyo po ba, bakit ito ang ginamit niya? Bakit hindi nalungkot yung mga engineer? No? Bakit hindi nalungkot yung mga doctors? Bakit ang mga negosyante? Alam niyo kung bakit? Sapagkat malaki ang korupsyon sa business. No? Kinategorize sa Pilipinas kung ano ang number one na corrupt na agency. Alam niyo kung ano ang number one? Customs. Okay? Kasi yun yung no? Yun yung palitan ng mga products. No? Ang laki talaga ng corruption dyan. May mga kilala ako, no? Na ang yaman na nila. No? Simula nung nagtrabaho sila doon. Di ba? Well, hindi ko sinasabing lahat ay corrupt, pero marami daw, no? Ang corrupt dito. Okay? Ayon po dun sa isang government official. Number one, ang corruption pagdating po sa business. No? Business area. Okay? At dito rin po, no? Sa buong mundo, ito rin po ang pinakamatinding problema. Kaya, the moment na masira yung system na yun ng korupsyon, iiyak itong mga traders na to. Kasi wala nang bibili sa kanilang tinda. Hindi na sila tubong lugaw. Yeah. At ito yung last, human beings sold as slaves. Wala na, hindi na sila makakapag-human trafficking. Diba? At yan po ang isa sa pinakamatinding na illegal na business, itong human trafficking. Matitigil na po ito. Hindi natin siguro sa mga NBI, alam nila kung gaano kalala yung true human trafficking. No? Pero tayo, mga ordinaryong mga mamamayan, ay hindi natin alam. Makikita lang natin yung mga nababalitaan natin sa TV, na yung mga anak nila, binibenta nila. No? Di ba? Pagka nabalitaan nila, magagalit ka sa parents. Gaano katindi yung pangangailangan nila at gagawin nila yung tibo ba? At mga kapatid, sa panahon ito, itigil na yun. Mawawala na. Kaya iiyak, magdadalamhati. No? The traders will lament during that time. Next. Okay, ang sabi pa dito, they will say, the fruit
you long for is gone from you. All your luxury and splendor have vanished, never be recovered. The merchants who sold these things and gained their wealth from her will stand far off, terrified at her torment. They will weep and mourn and cry out, Woe, woe to you, great city, dressed in fine linen, purple and scarlet, and glittering with gold, precious stones, and pearls. So makita natin nga po dito, na kaya sila umiiyak, nagdadalamhati, ay dahil hindi na nila ma-experience yung luxury na binibigay ng sistema. Matatapos na yung kanilang pangungurakot, yung kanilang pagdanakaw. Okay? Then, ang panghuli na mag-iiyak during this time ay the seafarers. Yung mga na di-deliver ng mga seaman, yung mga nagdi-deliver ng mga produkto. Okay? Sabi diyan, in 1 hour, such great wealth has been brought to ruin. Every sea captain and all who travel by ship, the sailors and all who earn their living from the sea, will stand far off. Okay? When they see the smoke of her burning, they will exclaim, Was there ever a city like this great city? They will throw dust on their heads, and with weeping and mourning cry out, Woe, woe to you, great city, where all who had ships on the sea became rich through her wealth. In 1 hour, she has been brought to ruin. Just in 1 hour, mawawasak itong masama na sistema. Sisirahin ito ng Panginoon. At yun nga po, itong mga nagluluwas ng mga produkto, sila ay malulungkot sapagkat nakinabang sila ng gusto dito. May mga porsyento itong mga ito from the businessmen. Di ba? Yung mga middle person. Ito yung mga middle person. At itong panahon na yun, wala pang eroplano. Kaya ang na-record lang dito, yung mga seafarers, yung mga nagta-travel by the sea. Pero yung sa air, kahit yung mga nag-deliver ng produkto through air, malulungkot din. Magdadalamhati rin sa panahon. So mga kapatid, ngayon pong umaga, nais ko pong maintindihan po ng bawat isa sa atin. Na talagang seryoso ang Panginoon sa pagpaparusa sa mga masasamang ito. Okay? So, ang pangatlo na detalye na makikita po natin, hindi lamang the declaration, hindi lamang the lamentation, but the completion. The completion of the permanent defeat of wickedness. Kukumpletohin na ng Panginoon. Paano niya kukumpletohin? Ang sabi dito, Then the mighty angel picked up a boulder, the size of a large millstone, and threw it into the sea, and said, With such violence the great city of Babylon will be thrown down, never be found again. So dito natin makikita yung permanency ng defeat ng wickedness. Hindi tulad po ang Babylon sa isang malaking bato na binuhat ng angel, mighty angel, at itinapon sa dagat para hindi na siya makita, hindi na siya ma-recover, or hindi na siya maibalik ulit. Ano po? Ganun ang gagawin ng Panginoon. And then sa verse 22, the music of the harpists, the musicians, pipers, trumpeters will never be heard in you again. No workers of any trade will ever be found in you again. Sound of millstone will never be heard in you again. The light of the lamp will never shine in you again. The voice of the bridegroom and bride will never be heard in you again. Your merchants were the world's important people. By your magic spell, all the nations were led astray. In her was found the blood of the prophets and of God's holy people, of all who have been slaughtered on the earth. Ito po ang dahilan bakit pinarusahan ng Panginoon itong world system na ito. Sapagkat pinatay nito lahat ng mga mananampalataya, lahat ng sumusunod sa Panginoon. At gaya sabi ko sa inyo kanina, ipaghihiganti tayo ng Panginoon. Mamaya, i-discuss pa po natin yan. But ang gusto ko pa sa ninyo, will never. Nung sinabi kong will never, hindi will not ang ginamit, kundi will never. Ang ibig sabihin po, emphatic ito.
Ibig sabihin po sa Greek, pag sinabing empathic, ito po ay hinding-hindi na makakabalik pa. Bakit po? Sapagkat ang Panginoon ang nagtapon nito. Ang Panginoon ang tumapos nito. Minsan tayo pong mga tao, sabihin natin, tapos na, wala na. Maya-maya, andyan ako din. Diba? Ayoko na, hindi ko na gagawin to. Pero maya-maya, ginagawa ko. Pero ang Panginoon, mga kapatid, ang sinabi niya, no, the light of the lamp will never shine in you again. No? Ang ibig kong sabihin niya, hindi na babalik yung glory days. No? Hindi na yan ulit makaka-recover. Hindi na ulit tatayo. No? Babylon, the Great. Dahil permanente na siyang defeated. Okay? Yung kasamaan na kanyang ginawa. No? Sabi niya, by your magic spell, all the nations were led astray. Yung magic spell na yun, mawawala na yun. Okay? So, ako, habang pinag-aaralan ko po ito, it gives me comfort, no, and encouragement na itong mga kasama ito na nararanasan natin. Even our struggles, mga kapatid, no, matatapos ito. Tatapusin ito na Panginoon. Okay? So, yun po ang pangatlo, the completion. Ang pangapat, the vindication. No? The vindication. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ipagtatanggol tayo ng Panginoon. No? Sabi din sa Revelations 18, 20, and 24. Basahin niyo po natin. Ready? Begin. Rejoice over her, you heavens. Rejoice, you people of God. Rejoice, apostles and prophets. For God has judged her with the judgment she imposed on you. In her was found the blood of the prophets and of God's holy people, of all who have been slaughtered on the earth. So sabi dito, you rejoice. No? Lahat ng mga pinatay. Okay? Lahat ng mga naka-experience ng injustice. Lalo tigit sa pagsunod sa Panginoon. Sapagkat during this time, as I've said, yung mga sumusunod sa Panginoon, talagang inuusig sila, kinukulong sila, pinapatay sila. Gusto lang nila na, ang gusto lang ng government during that time, ay huwag silang sumunod sa Panginoong Kristo. Pero, sa kabila ng matinding persecution, they are willing to die for the Lord. Ngayong umaga mga kapatid, praise God sapagkat walang ganitong persecution sa atin. Diba? Kaya, sana mga kapatid, let us be willing to live for the Lord. Diba? Talagang guguli natin itong buhay natin. No? Hindi tayo magtatagal dito sa lupa. No? At huwag natin sabihin na malakas pa tayo, no? Bata pa tayo, kaya mahaba pa ang buhay natin. Hindi natin alam. Diba? Saan mo ginugugol? Ano ang mga inuuna? Yung oras mo saan mo ginugulos. Hindi ko po sinasabi na huwag na kayo mag-aral, huwag na kayo magtrabaho. No? Pumunta na lang kayo dito lagi sa church, manalangin tayo, maghapon at magdamag. Hindi po yan ang punto dito. Kundi gamitin natin kung ano man ang ginagawa natin ngayon, mga kapatid. To serve the Lord, to glorify the Lord. No, let us give our best, no, sa kung ano man ang, kung saan man tayo niligay ng Panginoon. Maging halimbawa po tayo, no, sa ating po mga kasamahan po natin. Because sabi nga po ng 1 Corinthians 10:31, when you give everything to the Lord, when you give your best for the Lord, you are glorifying Him. No? Kaya yun po ang challenge sa bawat isa. At sa mga pagkakataon po na magkaroon po tayo ng time with God, sana wag po natin ipagpalit ang mga times with God sa iba pong mga bagay. Sa mga temporary things. Ano po? Talagang let us spend time with the Lord. Hindi naman niya hinihingi yung maghapon mo. Hindi naman niya hinihingi yung buong oras mo. Hindi niya hinihingi yung 24 hours mo. Hinihingi lang siya ng time. Kaya mga kapatid, sa pagtatapos ng 2025, no, magandang i-evaluate natin. Ano ba ang estado ng relationship ko sa Panginoon?
Ano ba kami close? Naging close pa kami ngayong 2025. Mas marami ba akong nalaman tungkol sa Panginoon ngayong 2025? O mas lalong lumayo, mas lalong lumayo ang relationship. Okay? So ito po nawa ang magpaalala sa atin. No? Sabi dito, no, for God has judged her with the judgment she imposed on her. Okay? Ipagtatanggol tayo o protektahan tayo ng Panginoon sa kasamaan. Okay? Ang sabi dito sa Romans chapter 12, verses 18 and 19. Basahin po natin. Then he begin. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Don't take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. Okay? Tapos ang sabi pa dito sa Isaiah 61:2, basahin niya po natin ulit. Ready? Begin. To proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. Okay? So dito mga kapatid, sabi niya, don't take revenge. Huwag kayong gumanti. Parang hirap yata sundin niya. Di ba? Di ba? Lalo na pagka kaya-kaya mo. Di ba? You have all the power to retaliate. Siguro kung malaki siya sa atin, no? At talagang, halimbawa, kasi laki siya ng China, talagang magiging diplomatic tayo. Pero kung mas maliit sa atin, di ba, kaya-kaya natin gumanti. Pero alam nyo ba, pinag-pray ko sa Panginoon, Lord, bakit ganito ang utos mo sa atin, sa amin? Huwag kaming gaganti. Ang na-realize ko po, na-observehan ko ito. Sapagkat sa ating pong pagganti, sometimes, hindi enough. For example, yung aking pong kuya ay may nakagalit siyang drug addict. Binaril siya ng drug addict. No? Pero, salamat sa Panginoon, dapis lang yung tama ng bahay. So, ang gusto ng kuya ko, gaganti siya. Hinanting niya yung drug addict na yun. Hindi niya makita. Hanggang sa pupunta sa abroad yung kuya ko. Ang sabi niya, nag-hire siya ng hitman para patayin yung drug addict niya. Pinag-uusapan namin siya na huwag na. Kasi, pagka napatay niya yung drug addict niya, sigurado yung kamag-anak nun gaganti. Kaya niya, gaganti. Eh, wala na siya, nasa abroad na. Ang matitira ay kami. So kami ang papatayin doon. Siyempre, pag kami nangyari sa amin, reaction. Gaganti. Ubusan ng lahi. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, huwag ka nang gumanti. Ako ang gaganti para sa iyo. At alam nyo, napag-usapan namin yung kuya na huwag na. No? At kinalimutan na nga niya. Ano yung nangyari? Yung kapatid ng drug addict at yung drug addict, silang nagbarilan. Pareho silang patay. So, nung pinagpasa Diyos na lang namin, hindi na namin iisip yung pagganti. Ang Panginoon ang gumanti. And that time, ang kuya ko ay nakakilala na rin sa Panginoon. Kaya, nilan ko na rin niya yung pagganti. So, sa mga ganitong instances, kung sa panahon natin ngayon, parang tagal na maggumanti ng Panginoon. Parang, unahan ko na lang kaya ang Panginoon. Diba? Mga kapatid, ang sabi dito, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. At maaari, mga kapatid, mamuhay tayo na may kapayapaan. No? Kung halimbawa magkaroon tayo ng problema, ayusin agad natin. No? Magkaroon tayo ng kagalit o kaaway, no? Makapagkasundo agad po tayo. Huwag nating hayaan na kim-kimin ito, no? At yun nga, isipin natin, gaganti ako dito, hindi pwedeng hindi ako makaganti dito. Mga kapatid, kung yun pong nasa isip natin, pag-aralan natin itong verse na. Don't take revenge. Sapagkat pag ang Panginoon ang gumanti, and for sure, igaganti tayo ng Panginoon. Pag gumanti ang Panginoon, walang lusot ito. Hindi siya makakatakas at masasabi natin sulit yung pagganti ng Panginoon. Katulad ng gagawin niya sa Babylon the Great. Talagang ililibig niya.
hindi na siya makakabangon pagka gumanti ang Panginoon for us. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, nawa ay mapaalalahanan po tayo ng salita ng Diyos pagdating po sa mga kaaway natin or sa mga nananakit sa atin. Maganda yung term, although mahirap gawin, pero maganda yung panalangin na ikaw na ang bahala sa kanila, Panginoon. Or sabi ng iba, ipagpasa Diyos mo na lang. Di ba? Pagka yan ay sinabi mo sa media, ang dami magagalit sa iyo. Pero that's what the Lord says. At tandaan nyo ito, pagka ganun ang ating kung naging practice, ipagpapasa Diyos natin. Hindi yan kakalimutan ng Panginoon. No? The Lord is true to His word. Gaganti niya tayo. Okay? So, ang sabi dito sa Isaiah chapter 61 verse 2, to comfort all who mourn. Okay? Para nabigyan tayong lahat ng kaaliwan na nagdadalang atin because of the injustices that we have experienced. Okay? So, ang panghuli, the celebration. Okay? The celebration. Ang sabi sa Revelation 19, 1 to 10, basahin niyo po natin. Okay, ready? Begin. After this, I heard what sounded like the roar of a great multitude in heaven shouting, Hallelujah, salvation and glory and power belong to our God, for true and just are His judgment. He has condemned the great prostitute who corrupted the earth by her adulteries. He has avenged on her the blood of His servants. And again they shouted, Hallelujah, the smoke from her goes up forever and ever. The 24 elders and the 4 living creatures fell down and worshipped God who was seated on the throne, and they cried, Amen, Hallelujah. Then a voice came from the throne saying, Praise our God, all you His servants, you who fear Him, both great and small. Okay, so yan lang muna ang ating babasahin. So, tingnan natin po, no? Pagkatapos na itapon, no, ang Babylon, no, palubugin siya, itong worldly system nito, ano ang naging reaction ng lahat? No? Sabi niya, after this, I heard what sounded like a roar of a great multitude in heaven shouting, Hallelujah! Alam niyo ba ibig sabihin ng Hallelujah? Ang ibig sabihin ng Hallelujah ay energetic praising of God. Okay? Energetic, hindi yung Hallelujah. Kaya imagine niyo kung gaano kalakas ito. No? Kung gaano ka sigla itong pagsigaw ng Hallelujah. Di ba? Na-experience nyo na siguro yun. Ano? Yung, halimbawa, hinahabol kayo ng aso. Di ba? Na-experience nyo yun, hinahabol kayo ng aso, tapos nakaligtas kayo. Di ba? Ano? Sabi, ay, praise God. Praise God. Hallelujah. No? Tuwang-tuwa tayo kasi nakaiwas tayo sa tsak na kapamakan. At ganito po ang gustong iparating ng Panginoon sa atin. Na pagka natapos na yung wickedness, when they are finally permanently defeated, ito po ang magiging reaction ng lahat. Narinig nyo na ba yung Hallelujah chorus na kanta na kinumpose po ni Frederick Handel? Nakanta na namin yan yung Hallelujah chorus. At hindi ko alam na pag kinakanta pala yun, dapat tatayo ka. Dapat tatayo yung mga makikinig. Basta kantahin yan, yung introduction pa lang, tayo na. Kasi nung una daw kinanta yun, nalimutan ko ng anong year, yung Queen of England, nung kinanta po yun, ay tumayo. So, nagtayuan na, kasi yung Queen of England, tumayo. Kaya naging tradisyon na, na basta't kakantahin itong Hallelujah chorus, lahat ng mga nanonood ay tatayo. Kaya lang natatawa ako nung time na yun, nung kinanta namin yun. Kasi hindi naman ganun ka-perfect yung aming pagkakakanta. Pero nagulat ako talagang, wow, nagtayuan lang ang lahat. Eh, ang boses lang namin nun, siguro, lang kami, 20. Nakarinig na rin ako ng 1,000 voices of Hallelujah chorus. At nakakamangha, ang ganda. Lalo na siguro kung
marinig natin to. Di ba? Ang sabi dyan, a great multitude in heaven shouting, Hallelujah. Salvation and glory and power belong to the Lord. Mga angels at lahat ng mga mananampalataya ay kakanta. Tandaan po ninyo, kung tinanggap niyo si Jesus bilang sariling tagapagligtas, kukunin kayo ng Panginoon, gagawin na kayo ng Panginoon na perfect. So, ibig sabihin, kung may problema ka sa boses mo ngayon, no? Parang nahihirapan ka, nahihiya kang kumanta. Sa muling pagbabalik ng Panginoon, God will give you a perfect pitch, perfect voice. Kaya pagkanta natin ng Hallelujah chorus, wow, grabe. No, ini-imagine ko itong scenery na ito, talagang nakakamangha. Hindi ko ma-explain. Lalo na siguro, pagkantaan mo na tayo. At mga kapatid, ang panalangin ko sa umaga nito, that all of us here will sing, will join the Hallelujah chorus. No? Hindi tayo spectator, kundi participant tayo, mga kapatid. And the only way for us to participate in this Hallelujah chorus is when we have Jesus in our hearts. Pag wala si Jesus sa puso natin, I'm sorry to say, spectator. Pero, bakit ito ipinangaral sa atin ngayon pong umaga? For us to realize na kailangan natin ng Panginoong Jesucristo. Paghandaan natin ang time na ito. Okay? And then, sabi pa dito, no? Dito sa celebration na mangyayari, merong wedding. Huh? May kasalan. Okay. So, sabi dito sa 19:6 to 7, then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing water, and like loud peals of thunder shouting, Hallelujah, for our Lord God Almighty reigns. Let us rejoice and be glad and give Him glory. For the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean, was given her to wear. Fine linen stands for the righteous acts of God's holy people. Okay, may kasalan na mangyayari. By the way, ito po ay sa closing ng 7 years tribulation. Itong pangyayaring ito. Kumbaga, marahil 6 months before the 7 years ends, no? Or end, ganito po ang mangyayari. Magkakaroon ng wedding sa langit. Okay? For the past Sundays, ang di-discuss natin, ano mangyayari dito sa lupa? Di ba? Yung mga punishments. Hindi pa natin na-discuss kung ano yung mangyayari naman ng 7 years no, sa alapaap. Di ba? Although, noong mga previous years na pag-usapan na natin yun, dinivide din sa dalawa. Kung dito sa lupa, dinivide sa 3.5 yung 7 years, yung sa langit, no, ay possible na dinivide din sa dalawa. Ang first part ng mangyayari po no, sa alapaap ay awarding. Okay? Bibigyan tayo ng rewards ng Panginoon sa mga ginawa natin dito sa lupa. At napag-aralan natin doon na ang magmamatter lang na ginawa natin dito sa lupa ay yung mga ginawa natin na may pag-ibig. Yung may pagmamahal. Kaya natin ginawa because we love the Lord and we love His Word. Okay? Hindi yung tayo napipilitan lang, hindi dahil sa tayo inutusan lang, hindi dahil sa tayo pre-pressure, na-pressure or walang gagawa. Kundi, mahal natin ang Panginoon at mahal natin ang kapwa. So yun daw ang first part. Doon ibibigay yung 5 crowns. And then, ang next part ay itong wedding. Okay? Wedding, ito yung pag-iisahin. Sino yung ikakasal? Lamb. No? Yung lamb na pag-aralan natin, that the lamb is the Lord Jesus Christ. At dito, pinakita ko sino ang bride. Yung bride ay, sa verse 8, nasabi dyan, fine linen, bright and clean was given her to wear. Fine linen stands for the righteous acts of God's holy people. Yung holy people dito, ito po yung lahat ng mananampalataya. Ito yung church. Ito yung member ng church. Okay? Hindi po ito yung mga Old Testament saints. Okay? Kundi ito po yung church proper. Tayo po ito. Okay? Ang magiging pag-isa sa Panginoong Jesucristo. At ito po ang magiging suot natin. No? Fine linen stands for the righteous acts of God's
holy people. So, ang magpapaputi at magpapaganda ng ating kasuotan ay yung mga ginawa natin dito sa lupa. So, gaano kaya kaputi yung suot natin? Kung ibabase sa ginagawa natin ngayon, yung suot natin sa kasalan. Di ba? Again, this is a reminder na dapat ayusin na natin ang buhay natin. Diba? Kung ano man ang ginagawa natin, no? Lalo na kung may kasalanan tayong ginagawa, now is the time to give it up. No? Talagang isuko natin ito sa Panginoon. At sikapin natin na sumunod, no? Sa kung anong pinapagawa niya sa bawat isa sa atin. So, sabi dyan, nagkakaroon ng kasalan. So, paano kaya? Alam niyo po, marami na akong na-attendan na kasalan, marami na rin akong kinasal. Ano? At iba-iba ang aking mga experiences. But, I believe this is the ultimate wedding. Ito ang pinakamaganda, pinakamasaya, pinakamagarbo, no, na kasalan. No? The wedding of the Lord Jesus Christ and the church. At alam niyo po ba, sa mga kasal, dahil sa alam ko na yung mga mangyayari, sa mga kasal na ina-attendan ko, ang inaabangan ko na lang, no, at ang nag-excite lang sa akin, ay yung mga singers. Ano kayong kakantahin nila? Gaano kaya sila kagagaling kumanta? No? Yun talaga ang inaabangan ko. At mga kapatid, I think the Lord will make my day pagka naka-attend ako sa kasal. Sobrang gagaling ng mga singers dito dahil mga angels ang kakanta. Sarap, no? At talagang nakaka-excite na finally ay darating itong pangyayari sa mga singles dito. Kaya mag-alala, kung dumating ang Panginoon, He is a better husband, no? Or He is a better partner, no? Sa kung sino pa man. Okay? He is the perfect partner para sa ating po lahat. Okay? So, pero siyempre, gusto rin naman natin magka-family dito. Kahit mahirap, no? Kahit maraming struggles. Pero sabihin ko sa inyo, ito ay isang ito yung isang dapat, no, na masaksihan po natin. Okay? The wedding of the Lamb and the church. Next, hindi lamang yung wedding, but the won war o ang panalong labanan. Okay, ano yun? Okay, sabi dito sa Revelations 19:11-20, I saw heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. With justice he judges and wages war. Okay, dito po, itong nasa white horse, itong white horse na ito, hindi ito yung white horse dun sa Revelation chapter 4. Okay? Na ang nakasakay ay Antichrist. Ang white horse dito, ang nakasakay, no, makikita natin, his eyes are like blazing fire, and on his head are many crowns. He has name written on him that no one knows, but he himself. He is dressed in robe dipped in blood, and his name is the Word of God. Who is this? And the armies of heaven were following him, riding on white horses and dressed in fine linen, white and clean. Coming out of his mouth is a sharp sword with which to strike down the nations. He will rule them with an iron scepter. He treads the winepress of the fury of the wrath of God. On his robe and on his thigh, he has his name written, King of Kings and Lord of Lords. This is no other than the Lord Jesus Christ. So, bridegroom siya doon sa first part. Dito sa second part, warrior naman siya. You know? And he is the King of Kings and Lord of Lords. So may labanan, no, na mangyayari. Ano yung labanan na yun? Sabi niya, and I saw an angel standing in the sun, who cried in a loud voice to all the birds flying in mid-air, come, gather together for the great supper of God, so that you may eat the flesh of kings, generals, and the mighty, of horses and their riders, and the flesh of all people, free and slave, great and small. So, ito na, kumbaga, ito na siguro yung World War III, no? Sapagkat, ito na mag-iipon-ipon ang lahat ng mga masasama, no? Para labanan ang Panginoon. Then, sabi niya,
Then I saw the beast and the kings of the earth and their armies gathered together to wage war against the rider on the horse and his army. But the beast was captured, and with it the false prophet who had performed the signs on its behalf. With these signs he had deluded those who had received the mark of the beast and worshipped its image. The two of them were thrown alive into the fiery lake of burning sulfur. So, dito, no? Kasama ng beast, tandaan niyo yung beast dito, ito yung Antichrist. Then may kasama siya mga false prophets, mga false teachers, na itong dalawang ito, no, nag-perform sila ng miracles para dayain yung mga tao. Tapos magpatatak ng 666. Okay? So dahil itong mga ito ay galit na galit sa Diyos, lalabanan nila ang Panginoong Kristo. Kaya lang, sabi niya, but the beast was captured, and with it, the false prophet who had performed the signs on its behalf. So they were captured. Kumbaga, wala silang nagawa, no, sa army ng Panginoon. At saan sila itinapon? The two of them were thrown alive into the fiery lake of burning sulfur, which is hell. Diba? Itinapon itong dalawang ito sa impyerno. Why is it one war? Sapagkat dito, no match ang kampo ng diablo sa Panginoon. No match itong masasamang ito sa Kristo na nasa puso natin. No match ang mga temptations na ito sa Kristo na nasa puso natin. Kaya mga kapatid, ang gusto kong ipalam sa atin, we belong to the winner's corner. Alam niyo po ba, ewan ko, nitong lately, pagka nanonood ako ng basketball, laging ang pinapanood ko ay yung replay, yung highlight. Lagi na po kung ang team na paborito ko, alam ko ay nanalo. Pero pag talo sila, hindi ko na pinapanood. Pero pagka panalo, pinapanood ko. Kasi alam ko, ang ending nun masaya. Parang pati dito, parang nanonood ka ng replay. Kasi ang ending ng buhay po natin, nitong desisyon natin sumunod kay Kristo, the end of this is winning. Mananalo tayo. Hindi tayo malulugi, hindi tayo magsisisi sa desisyon na ginawa natin na sumunod sa Panginoong Kristo. Sapagkat pinakita na niya kung ano ang mangyayari at ganyan. Ito nga po. Yung mga nananakit sa atin, nanunukso sa atin, sumisira sa atin, itatapon na ng Panginoon. This war, is already won by the Lord. Kaya naman, sa atin po pagsunod sa Kanya, ito ay magpalakas sa atin. Huwag tayong mapagod, huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot sa pagbabahagi ng Kanyang salita. Sapagkat itong ating ginagawang ito, may bubungay ito. May mangyayari dito. Hindi man tayo mapansin, hindi man tayo ma-recognize, hindi man tayo mabigyan ng award dito sa lupa. Sa muling pagbabalik ng Panginoon, tayo po ay bibigyan ng reward, ng corona. At tayo nga po ay nasa winning side. Na sa corner tayo ng Panginoon na matagumpay. Kaya mga kapatid, ngayon pong umaga, salamat sa Panginoon. Because time will come. The wickedness will be permanently defeated. Yan ang plan ng Panginoon. At yan ay mangyayari. Walang sino man pwedeng pumigil. Walang sino man pwedeng sumira sa plano ito. Simula nung day 1 ng creation hanggang sa oras na ito at sa masusunod pa, yan pong lahat ay plano ng Panginoon. Walang nasira. Lahat yan ay nakaplano. Kahit na naisip natin, talaga, ay bakit nagkaganito ang mga tao? Kung maganda ang plano ng Panginoon, kung lahat ito ay plano ng Panginoon. Well, kung patuloy natin pag-aaralan po ang salita ng Panginoon, we will all realize na lahat ng nangyayari sa atin, masama man o mabuti, plano ng Panginoon yan. At nangyayari yan para po sa ikabubuti natin lahat. Ano ba yung ikabubuti natin? When we praise and worship the Lord. Kaya mga kapatid,
umaga, sana ang response natin. Kung mapapansin ninyo, after napatayin ng Panginoon, yung world system, ang sigaw ng marami, hallelujah. Worship. Sana mga kapatid, ngayon pala nalaman natin ang plan ng Panginoon in the future. We will keep on worshiping the Lord. We will prioritize Him sa buhay po natin. Dahil, ito po, lagi ko sinasabi, walang mawawala sa atin pagkainunan natin ang Panginoon. At malaki ang mawawala at pagsisisihan natin kung pinaghuhuli-lagi natin ang Panginoon sa ating buhay. Tayo pinanalangin. Nagilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Hindi namin kayang i-exhaust ang lahat ng kayamanan buhay po dito. Pero nawa, Panginoon, ang kahayag ngayon. Ito'y naway maging sapat para gisingin kami. Para kami, Panginoon, ay magdesisyon na ayusin ang aming pong mga buhay. Magdesisyon kami na gagawin lang namin sa buhay namin hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon sa Kristo ay paglingkuran na. Gawin namin ang aming best sa aming tahanan, sa aming trabaho, sa aming paaralan, sa aming community, Panginoon. Makita ng mga tao na kami ay follower ng Panginoong Kristo. Huwag kaming matakot, huwag kaming mahiya na ibahagi ang magandang balita sa lahat ng mga tao, Panginoon. Salamat po sapagkat tatapusin mo ang kasamaan sa mundo ito. At salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang gagawin. Kaya, Panginoon, nawa ito'y magpatatag at magpatibay pa ng aming pong pananampalataya. Lahat ng ito, Panginoon, ay panalangin namin at pasasalamat sa Panginoong Kristo.